Sa puntong ito, makibalita po tayo sa sitwasyon ng bansa kontra COVID-19. Muli natin makakasama sa programa si Undersecretary Maria Rosario Vergere. Magandang umaga, Yusek. Good morning po, Yusek Rafi. Magandang umaga po sa inyong lahat. Yusek, kanina po napag-usapan namin ni Governor Dax Cuwa itong kakulangan ng hiringgilya sa ating vaccination centers. Nabanggit niyo po na nag-procure na tayo ng 44 million syringes sa UNICEF. Pero habang inaantay po yan, tama po ba na nagbaba na rin kayo ng pondo sa mga regional offices para po sa pagbili ng hiringgilya? At nasa magkano po ba ang inilaang pondo dito ng DOH at kailan po inaasahang magagamit ng ating mga vaccinators on the ground? Yes, Yusek Rafi, no? So as early as June, nung nakita na po natin na mukhang magkakaroon tayo ng kakulangan dito sa hiringgilya na ginagamit for mRNA vaccines, tayo po ay nakapagbaba na ng memo sa ating mga regional office that they can use their funds dahil nakita ho namin yung mga pondo natin ay marami pa rin sa regional office para bumili po ng ganitong hiringgilya na ginagamit. We are procuring parang an alternative dito po sa auto-disable syringe ng mRNA vaccines. Ito po mga tuberculin syringes ang binibili po ng regional offices natin. So yung mga local governments po kailangan lang po makipag-ugnayan sa ating regional offices so that they can be provided with this alternative form of syringes para po dito sa bakuna ng mRNA. Opo. Yusek, kahapon po ay maraming bagong patakaran ang inanunsyo ng IATF. Isa na po dito yung pagbabalik ng group exercise sa mga gym, gaya po siguro ng Zumba classes. May guidelines po ba dapat sundin tungkol dito, Yusek? Yes, Yusek Rafi, no? So unang-una kailangan bakunado ang ating mga employees at saka yung mga tao doon sa gym na at may mga ganitong klaseng fitness facilities. Kailangan din yung mga pupunta, fully vaccinated sila. Kailangan po walang group activities na gagawin. And of course, yung safety protocols natin na kailangan laging nakamask yung mga taong pupunta sa gym. May mga engineering controls at ang pinaka-importante po yung ventilation standards. May adequate po na daluyan ng hangin. Kung hindi po magagawa, kailangan meron sila ng mga technical na HEPA filters para po hindi po nagsistay yung virus kung sakaling merong may sakit. And most importantly, meron dapat po silang symptom screening. Yung pagpasok pa lang ho ng mga tao, kailangan na-check nila kung may simptomas o di kaya meron pong history of exposures. Opo. Yusek, ano po ba yung naging resulta sa naging pagpupulong ng IATF tungkol po dito sa paggamit ng face shield? Unanimous po ba yung naging desisyon? Tanong din po yan nila Mads Recio at Athena Imperial ng GMA News. Yes, no? So last Thursday, Yusek Rafi, nagkaroon na po ng pagpupulong. Experts and DOH were able to present to the IATF regarding yung mga ebidensya ng face shield at ano-ano yung mga rekomendasyon. So nagkaroon ng diskusyon, syempre magkakasama tayo ng iba't ibang ahensya dyan at nagkaroon ng final agreement and ito ay ibibigay at naibigay na sa Office of the President wherein the Office of the President will decide and inform the public pagkatapos po nila mapag-aralan din. Opo. Tanong pa rin po ni Mads Recio at Athena Imperial, isinusulong po ng private sector kung pwedeng maging alert level 1 ang NCR bago magpasko. Pero may mga humihiling din na wag naman po sana itaon sa Christmas rush ang mas pinaluwag pang restriction para daw po maingatan na rin ang publiko. Yusek, malaki po ba talaga ang tsansa na magbalik na sa new normal scenario ang Metro Manila o malabo pa po ang alert level 1 kung pagbabasihan po ang mga pamantayang inilatag ng Department of Health? Yes, Yusek Rafi, no? So kailangan maintindihan po ng ating mga kababayan na yung alert level metrics natin para sa alert level 1, kailangan po maobserbahan ho natin maigi. Kasi kailangan yung low risk ng National Capital Region, for example, kailangan masustain natin ito ng 2 incubation period. So obserbahan po natin, always remember yung mobility po at saka yung pagsunod sa minimum public health standards at saka yung response ng local governments will matter a lot. Sa pagtaas ng mobility, we anticipate na baka bababa ang atin pong pagko-comply sa minimum public health standards and that will cause an increase in the number of cases. So we remind everybody, magtulong-tulong po tayo para masustain po natin itong low risk o mababang mga kaso so that we can eventually be de-escalated to alert level 1.
Opo. Yusek, ito naman pong iniimbestigahan niyo na po ba itong kaso ng 2 taong gulang na bata na nagpositibo umano sa antigen test matapos pong mamasyal sa isang mall? Tanong din po yan ni Red Mendoza ng Manila Times. Nakausap na po ba ng DOH ang doktor na sinasabing 2-year-old patient? We have already instructed the regional office to look into this matter. Pero kailangan maintindihan din po ng ating mga kababayan. Unang-una po, marami pa hong pwedeng maging factors at mga reasons kung bakit nagkaroon ng sakit ang bata. Hindi lang po yung pagpunta sa mall, maaring dun lang sa bahay ay doon na siya nahawa, maaring ang mga nakakatanda niyang kasama sa bahay ay lumalabas at nagtatrabaho. So meron hong mga factors na kailangan nating tignan. Pangalawa, nagpapaalala lang ho tayo sa ating mga magulang na atin pong bigyan ng extra care ang ating mga bata, lalong-lalo na ngayon na marami pong mga tao. Pag nakita ho natin na parang crowded na yung lugar, wag na po natin isama yung ating mga kabataan. Amin pong titignan itong nangyaring ito at saka bibigyan ho natin ng information ng public in the coming days. Opo. Pero Yusek, magagawan na pa daw po ba ng backtracing dito sa tingin po ba ng DOH ay maaring magbabago pa yung reglamento pagdating sa paglabas ng mga menor de edad dahil po sa insidenteng ito? Yusek Rocky, kailangan ho maintindihan natin, binubuksan ho natin ng specific sectors, pero meron din hong obligasyon ng ating mga kababayan na mag-follow sa safety protocols, and especially our mothers and guardians, na pag nakita na ho natin na crowded na yung lugar, punong-puno ng tao, wag na muna po tayong tumuloy, lalong-lalo na po kung kasama ang ating mga anak. Kapag tayo ay lalabas at ito ay importante, tignan lang ho natin kung kailangan pa nating isama ang ating mga kabataan sa pagpunta dyan. Let us remember, the objective of having children out is for them to be able to get sunlight, to have exercise, but not to go into these crowded malls. Opo. Tanong po, sunod pong tanong ni Red Mendoza, hindi po ba naalarma ang DOH sa kasong ito o baka isa lamang itong isolated case at hindi naman po makakaapekto sa ating pag-implement ng Alert Level 2 dito sa Metro Manila? I don't think it's going to affect our implementation. As you have said, it is an isolated case. Pangalawa, hindi naman po natin matutukoy with certainty na iyon talaga ang naging cause ng pagkakasakit ng bata. Kaya ang kailangan lang ho natin ay magbigay talaga ng patuloy na paalala sa ating mga kababayan na patuloy nating sundin ang minimum public health standards, at para sa ating mga magulang, ilalabas natin ang ating mga kabataan, ang ating mga anak, pero umiwas tayo dun sa mga lugar na pwede magkasakit ang ating mga anak. Tanong naman po ni Weng Hidalgo ng ABS-CBN News, kumusta po yung assessment ng DOH sa paglabas ng mga bata after 1 week na payagan na sila? Pag tinignan naman ho natin, we can only say kung pinag-uusapan ay numero ng kaso, we can only see that about 2 to 3 weeks after we start implementation. So patuloy ho natin i-obserbahan yan. Pero one thing that I can tell you, marami pong mga kabataan na nakikita natin, they go to parks, they go to open spaces, at nakikita natin yung tuwa ng mga kabataan because this also gives them, ito pong parang sa mental health nila ay mag-i-improve, and this is also in preparation because face-to-face classes will soon be opened also. Opo. Sunod po niyan tanong, may mga bata po bang na-report na nag-positive sa COVID? Paano po i-address ito kung sakali lang mag-surge ulit ang cases? Kapag tumaas naman po ang kaso, Yusek Rocky, maapektuhan yan yung metrics natin sa alert level system. Kaya nga sabi natin, itong alert level system na to, dynamic po yan. It cannot stay, halimbawa na masusustain ba yan ng 1, 2 linggo, 4 na linggo, kailangan binabantayan kasi maaring magbago. Kapag tumaas ang kaso, definitely maiiba ang alert level system ng isang lugar. Kaya kailangan tuloy-tuloy po tayo magtulong-tulong para hindi po tumaas na ang alert level system dito sa NCR. At katulad ng sabi ko nga sa inyo kanina, oobserbahan po natin at pag-aaralan in maybe 2 to 3 weeks. That's the time that we can see if cases will increase in specific sectors of the population. Opo. Tanong pa rin po ni Mads Recio at Athena Imperial ng GMA News. DILG Secretary Anyo said pinag-uusapan na po yung pagbabago sa restrictions ng minors na papayagang makapasok sa mall. Ano po ba yung recommendation ng DOH tungkol dito? Nandun pa rin ho tayo dun sa posisyon natin na yung 3 Cs po, yung closed areas, crowded areas, at saka those with possibility of close contact,
ay dapat talaga ay pag-ingatan natin maigi. So kailangan po natin pag-usapan yan. Local governments will have that authority naman po nakagayan sa IATF resolution as to who can enter this kind of establishments. Pero kailangan din po nating tignan maigi kung paano natin babalangkasin ang resolusyon o ang agreements na to dahil may mga essential services din po inside this kind of establishments na kailangan ng ating mga kabataan. Opo, sunod pong tanong nila, DepEd said malaki po ang tsansa na magkaroon din ng face-to-face classes sa NCR given the current COVID-19 situation. Ligtas po ba ito para sa mga estudyante? Yes, Yusek Rocky, no? So ito pong face-to-face implementation po ng Department of Education, it's a pilot. So ang alert level 2 areas po talaga ay kasama na dapat dun sa mga areas na pwedeng mag face-to-face pilot implementation na. Kaya isasama na po natin ang National Capital Region. But it doesn't mean na lahat na agad ng eskwelahan ay makakasama. Pipili muna ang Department of Education ng mga piling eskwelahan na kapag inassess natin, we can ensure that the safety of the students will be there. Nung pinatupad ho ang face-to-face classes or pilot implementation, naglagay na ho tayo ng safeguards dyan. Para po alam natin na hindi magkakasakit ang ating kabataan. Kung magkasakit man, very minimal lang. So hindi po dapat ikapangamba ng ating mga magulang yan. Opo, Yusek, sa usapin naman ng booster shots, may mga reports na po ba daw nakarating sa inyo na may individual na nabigyan ng booster shot kahit wala pang approval ng FDA at kung meron may datos po ba kayong hawak kung ilan na ang mga lumabag at kailan din po inaasahang may lalabas yung guidelines para daw po sa pamamahagi ng booster at third shot? Yes, Yusek Rocky, marami po tayo naririnig na reports na marami na ho sa ating mga kababayan ay nagkakaroon nitong booster shots. Unang-una, gusto kong ipaalala, wala pa ho tayong emergency use authority para dyan. Kung sakasakali magkaroon sila ng untoward reaction, hindi po natin yan mamomonitor because they're doing it and not reporting to the Department of Health. Pangalawa po, yung guidelines po, inaantay lang ho natin yung Emergency Use Authority from the Food and Drug Administration and then the guidelines will be issued by DOH for its operationalization. So antayin na lang po natin, wag ho tayo magmadali dahil marami pa ho tayong kailangang pag-aralan dahil mga bagong bakuna po ito, kailangan masiguro ng gobyerno na ito ay magiging ligtas at epektibo para sa ating mga kababayan. Opo. Yusek, kunin ko na lamang po yung mensahe nyo sa ating mga kababayan. Yes, Yusek Rocky, so sa patuloy po natin na nakikita natin na nagluluwag po tayo ng ating mga industriya at mga sektor, sana po ang ating mga kababayan, lagi po tayong aware, lagi po tayong focus. Ang virus po na andito pa, pero kailangan lang po talaga na magkaroon ng hanap buhay ang ating mga kababayan. So we just remind everybody, let's continue to practice minimum public health standards. Lagi po natin iisipin na kapag naproteksyonan nyo po ang inyong sarili, maproproteksyonan nyo rin po ang inyong pamilya at ang ating komunidad. So patuloy po tayo mag-ingat at tulungan po natin ang gobyerno para unti-unti po tayo makabalik dun sa ating kinagawian pre-pandemic. Okay, maraming salamat po sa inyong panahon, Undersecretary Maria Rosario Vergere. Thank you very much po.